Okay, so this is our example number 6 for chapter 6, double integration method. The cantilever beam ABC in figure A consists of two segments with different moments of inertia, IO or I sub O for segment AB and 2 I sub O for segment BC. Segment AB carries a uniformly distributed loads of intensity 200 pounds per feet. Using E is equals to 10 times 10 raised to 6 psi and I is equals to 40 inch to the fourth, determine the maximum displacement of the beam. Ayan. So, yung ating beam is cantilever beam, okay? Yan sa ating bali fix tayo sa C. Then meron tayong beam ABC. So ngayon, ito yung tinatawag natin non-prismatic beam. So dito, since non-prismatic beam tayo, so paano natin nalaman na non-prismatic siya? Kasi sa segment AB, I sub O, and sa segment BC, 2I sub O na siya. So hindi na sila pareha. So mas makapal na yung I sub O natin dito sa BC. And sorry, pagta natin to. This is different. Yan. Different moments of inertia. Kaya nga, non-prismatic yung ating beam. Okay, so ano gagawin natin? Kailangan natin gumamit ng continuity condition and mag-moment tayo sa segment AB and segment BC. Okay? Huwag na natin isolve yung reaction na to kasi ang gagamitin naman natin na moment is sa left section eh. So, wala na to. Hayaan na natin yan. Okay? Okay, so mag-moment tayo rito. And for segment, for segment AB. Then, mag-moment naman tayo dito mamaya for segment BC. Yan. Okay. So, game. So, at AB, ang limit natin dyan lang is x is greater than 0 but less than 6 feet. Okay? So, saan na tayo? Yes, dito sa point na to. Then, ang equal ng 200 pounds per feet is counterclockwise. Okay? So, buuin na kagad natin. Doon na kagad tayo sa EIY double prime. Kasi doon naman na yung moment natin eh. Di ba? So, negative 200 multiplied by x over 2. So, simplify natin. Ang ating EIY double prime is equivalent to negative 100 x squared. Then, integrate natin. That is cube. Okay, so, negative 100 divided by 3. So, negative 33.33 x cubed plus C1. Then, EIY is equivalent to negative 33.33 divided by 4 na. Okay, so negative 8.33. Okay, x to the fourth plus C1x plus C2. Shade natin yung para sa deflection and para sa slope. Okay? So, wala na tayong dito magagamit na boundary condition kasi wala naman tayong mga support dito. Sa C lang tayo pwede mag-boundary condition. So, mamaya na yon sa BC. Okay, so, at BC, lagyan ng limit. Ang ating x dito is from greater than 0 but less than 6 feet. Then, ito naman, ang ating x is greater than 6 feet but less than 10 feet. Okay, so, tayo. Okay, extend natin yung extend natin yung 200 pounds per feet. Okay? Siya rin pala. Ayan. Ayan. Okay? Ayan siya. Then ito, maglagay tayo ng dito. Additional load para maging superposition method. Okay? Para sa madalas parang wala rin tayong nilagay. Okay? Okay, so, sa point na to, 200 pounds per feet, ikot din ng counterclockwise. So, that is, okay, EIY
double prime is equivalent to negative 200 times x multiplied by x over 2 plus, okay, plus ito, 200 pounds multiplied by x minus 6 multiplied by x minus 6 over 2. Ayan, so ngayon, simplify natin, eiy double prime is equivalent to negative 100 x squared plus, ito rin, 100 multiplied by x minus 6 squared. So, integrate natin, eiy prime is equivalent to negative 100 then divided by 3. That is negative 33 point. Sorry, no? This is, I sub, pala to? I sub O. I sub O. I sub O. Kailangan pala naka-note yun, no? Then ito, iba na pala to. Ayan. Ano to eh, kasi yung I sub O natin dito yung ating moment of inertia sa BC is 2I sub O eh. So, 2EI sub O na siya. Ayan. Okay. So, that pala, dinivide na natin siya kanina. Okay, so ito. Divide natin dito. Ayan. Okay. So, ang matitira na lang dito ngayon is EI sub O Y double prime is equivalent to, okay, so 200 divided by 4. And that is, 50? Tama ba? Okay, so negative 50 x squared. And ito rin, plus 50 x minus 6 squared. Okay? So, yun na siya. Ang gawin natin is integrate natin. So, ei sub O y prime is equivalent to negative 50 divided by 3. So, negative 16.67 x cubed plus 16.67 multiplied by x minus 6 raised to 3 plus C1. Sorry, hindi na siya C1. C3 na siya. Ayan. Then, EI sub O Y is equivalent to, ilan ngayon to? Okay, so negative 16.67 divided by 4. So, negative 4.17. Negative 4.17 x to the 4th plus, same lang to, 4.17 multiplied by x minus 6 raised to 4 plus C3 x plus C4. Ayan. So, ito para sa slope. And ito para sa deflection. Ayan na. Okay, so, importante na, na maintindihan ninyo na dapat para ma-apply natin yung continuity condition, dapat parehas sila dito. Okay, parehas sila ng EI or flexural rigidity and yung Y prime or Y. Okay, kasi mamaya, yung nakalagay nyo dito is 2I sub O. Hindi yan maging equivalent dito. Kasi ito, lang siya. EI sub OY lang. So, kailangan pagparehasin natin siya para ma-apply natin yung continuity condition. Okay? So, ngayon, okay, so saan tayo pwede makapag-apply ng continuity condition? Saan ba muna? Ay, okay, so hindi natin pwedeng i-apply yung ng basta-basta yung boundary condition. So, mamaya na lang yan. So, continuity condition na lang tayo. Dito na lang muna tayo sa, sa slope. Ayan. Okay? So, at B. B lang naman yung B naman yung may continuity condition natin dito eh. Ito. Kasi meron siyang tuloy-tuloy na segment from BA and tuloy-tuloy na segment from BC. So, siya yung merong continuity condition. So, at B, na kung saan ang ating X dito is equivalent to 6 feet. At yung ating slope muna, yung ating EI sub O Y prime for segment AB is equals to EI sub O Y for segment BC. Yan. So, equate natin sila. So, negative
33.33x cubed plus C1 is equivalent to ito, negative 16.67x cubed plus 16.67 multiplied by x. Okay, so ito wala na. Kasi magka-cancel out yan kasi sa 6 eh. So, tanggalin natin to. Yan. Plus C3 na lang. Plus C3. Okay? Yan. So, substitute natin yung 6 dito. So, negative 33.33 x cubed. Then, saka natin transpose yung isa. Ito. So, magiging plus 16.67 multiplied by x cubed. So, substitute natin yung 6. Ayan. So, negative 3598.56. So, negative 3598.56 is equals to C3 minus C1. Okay, so ito yung ating equation number 1. Yan. Next. At B pa rin. Okay. Pero ang gagamitin naman natin is yung sa deflection. So, hindi kagaya sa problem number 5 kasi yung ating C, di natin pwedeng gamitan ng continuity condition for slope. Kasi nga, sabi ko nga doon, internal hinge yun. So, meron tayong magkaibang slope for segment CBA and segment CD. So, ito hindi. Hindi naman siya support. Okay? Ano lang siya? Point lang siya para sa ating beam ABC na kung saan nagkaiba lang na sila ng shape. Okay? So, ngayon, ang ating EI sub OY for segment AB is equals to EI sub OY for segment BC. So, ito na yan. Siyempre, ang ating X pa rin is 6 feet. Okay, so, negative 8.33 x to the 4th plus C1x plus C2. Okay, is equals to EIY sub O, ito. So, negative 4.17 multiplied by x raised to 4. Okay, ito, wala na to. Okay, plus C3 x plus C4. Ayan. So, ngayon, substitute natin to. Substitute natin yung 6. 8.33 x raised to 4. Okay, ito, transpose natin. So, plus 4.17 x raised to 4. Substitute natin yung 6 feet. So, negative 531. Teka, tama ba yung kanina natin? Ito. Sorry, hindi yan. Yan. 3598.56. Okay, so tama naman. So, negative 5391.36. So, negative 53. Sorry, 5391.36 is equals to, dami ng unknown, okay? So, negative C1 multiplied by 6 minus C2 plus C3 multiplied by 6 plus C4. So, equation number 2. Pangit. Ayan, so, equation number 2. Next. At, okay, so, dito na, boundary condition na tayo. Wala na tayo, sagad na tayo sa continuity condition. So, mag-boundary condition naman na tayo. So, boundary condition. So, sa isang point lang tayo pwede mag-boundary condition sa point point C. At C, na kung saan ang ating x dyan is 10 feet. At ang ating y is equals to 0. So, segment BC to. So, ito lang pwede natin gamitan ng boundary condition. Itong equation na to. So, this is equals to 0. Is equals to negative 4.17 multiplied by x raised to 4 plus 4.17 multiplied by x minus 6 raised to 4 plus C3 multiplied by x, okay, plus C4. So, negative 4.17 x raised to 4
plus 4.17 multiplied by x minus 6 raised to 4 multiplied by, substitute natin yung x as 10. Okay, so negative, then transpose natin magiging positive. 406 what? 40632.48 is equals to C3 multiplied by 10 plus C4. Ayan na, so equation number 3. Ang dami na nating equation. Equation number 3. Okay. So, ayan. So, aralin natin yung mga equation natin. Kung ano yung pwede natin gawin. Okay. Yes. Meron pa pala tayong pwedeng boundary condition at C. Kasi di ba fixed to. So, ibig sabihin, yung ating slope dito is 0. Ayun. So, sa pang boundary condition at C na kung saan ang ating x is 10 feet and also yung ating y prime dito is equals to 0. Kasi ano yan fixed nga pala to, no? Okay? So, yan. So, 0 to sa slope natin. So, 0 is equals to negative 16.67 multiplied by x cubed plus 16.67 multiplied by x minus 6 raised to 3 plus C3. Makukuha na pala kagad natin dito yung C3 So, therefore, C3 is equals to okay. So, negative 16.67 x raised to 3 plus 16.67 multiplied by x minus 6 raised to 3. And the substitute natin is 10. Yan. So, negative, then, magiging positive. 156. So, 15603. Okay? 15603.12. 0.12. So, this is what? Pounds and feet, no? So, pounds, feet, wait lang. Saan ba ang C3? Okay, dito sa slope. So, this is pounds, feet, square. Ayan. So, meron na tayong C3. Ayan. So, kung meron na tayong C3, makukuha na natin yung C4 dito sa equation number 3. Okay? Ayan. So, 40632.48 is equals to C3. Ang C3 natin is 15603.12 multiplied by 10 plus C4. Ayan. So, negative 115,398.72. So, negative 115,398.72 pounds feet. Saan ba siya galing? Okay, dito siya nagmula sa deflection. So, therefore, this is pounds feet cube. Ayan. Next. Okay, so, meron na tayong C3. Makukuha natin yung C1 dito sa equation number 1. So, C1 natin is equivalent to dito. Ang C3 natin kasi is 15603, no? So, negative 3598.56. Okay, then positive to, then transpose natin. So, negative 15603.12. Then, negative yung ating C1. Then, divide natin ng negative 1. So, positive 1901. Okay? So, positive 19, ano to? 19201. Okay? So, 19201.68. Ang C1 sa nag-start na nakuha. Okay, dito sa slope. So, this is pounds feet squared. Ayan. And last, C2. So, dito natin siya makakuha sa equation number 2. Okay, dito. Again, negative 5391.36 is equals to negative C1. Ang C1 natin is 19201
0.68 multiplied by 6 minus C2 plus C3. Ang C3 natin is 15603.12 multiplied by 6 plus C4. C4 natin is negative 115,398.72. Ayan. So, 131. Okay, 131,598.72. So, negative 131,598.72. Okay, so ang C2 natin is sa deflection na siya. Ito na siya lumitaw. So, deflection. So, this is pounds feet cube. Okay. Yan. So, meron tayong C1, C2, C3, and C4. So, makukuha na natin yung maximum deflection natin. Okay, kaso, sa maximum deflection kasi hindi tayo sure kung nasaan nga ba siya. Okay, kung dito pa siya sa segment AB or sa segment BC. Okay, so, try natin. I think andito naman siya sa, sa A. Kasi, cantilever eh. So, I think andito siya sa letter A. Or at point A. Anyway, yes, hindi pa natin pwedeng gamitan yung yung trial and error na kung saan yung ating slope is equal to 0. Hindi pa pwede kasi cantilever to, nakahang siya. So, meron yung kasi dito sa point A, kahit siya yung maximum deflection, meron tayong dyan, slope. So, hindi siya 0. Ang 0 natin na slope dito is sa support natin sa C. So, try na kagad natin. At at A. Na kung saan ang ating x is equals to 0. So, dito lang tayo. Ayan. Sa AI sub O. So, ang ating okay, y. Okay, y is equals to negative 8.33. 0 pala yun. So, 0 na to. 0 na rin to. C2 na lang pala matitira. So, C2. Ang C2 natin is negative 131,598.72 pounds feet cube. So, gusto natin inches. So, convert natin to ng inches. So, 12 cube. So, inch cube over feet cube over E. Ang E natin is 10 times 10 raised to 6. 10 times 10 raised to 6 PSI. So, that is pounds per feet squared. Then, pounds per square inch. Then, ano yung natin? I sub O natin is 40 inch to the 4th. Ayan. Okay, so, natin kung ano magka-cancel. So, wala yung pounds. Wala na rin to. Cancel na rin to. So, inch squared ito. So, yan. Inch na lang ang matitira. Ayan. So, ano makukuha natin na deflection? So, negative 131,598.72 times 12 cube. Okay. Over 10 times 10 raised to 6 multiplied by 40. Ayan. So, 0.569. Okay. So, negative 0.569 inch. Yes, inch. So, ito yung ating y max. So, negative, therefore, pababa yung ating y. Okay? Ayan. Okay, so try naman natin kung hindi ito yung ating maximum. So, observe natin kung hindi nga ba ito yung maximum deflection natin. So, gamit tayo sa segment AB. Ayan, ito. So, negative 8.33 x to the 4th plus C1. Ang C1 natin is what? Okay, plus positive 1901.68x. Okay, then C2. Ang C2 natin ngayon is negative 131,598.72. Yan. So, try natin, 1 foot. So, 178
Okay. Oops. 178. So, positive na siya, eh. Wait lang. Kasi sa ano is nag-negative tayo eh. Okay, negative 0.569 eh. And 131,598.72. So baka nagkamali lang tayo dito. Negative 8.33. Then C1 is 19,201. 0.68 kaya pala. 0.68. 19,201.68. 13598.72. Yan. So, substitute natin is 1 foot. And negative 112. Ito 131. So, mas malit siya. Okay? Then try natin is 5 feet. So, negative pa rin. Then try natin is 6 feet. Kung 6 feet kasi, 6 feet. Kaya pala yung 6 feet natin. Ayan. So, negative 271. So, mas malit siya ng maliit. May papalit siya ng papaliit. Okay, so try naman na sa BC. Ito. Dito tayo sa BC. So, negative 4.17 x raised to 4. Okay. Plus 4.17 multiplied by x minus 6 raised to 4 plus C3. C3 pala is, sorry. Ang C3 is 15603.12 multiplied by x plus C4. Ang C4 natin is negative 115,398.72. So, try natin. Check natin. Okay, so yan. Tumutugma naman. Okay, so try natin is 7 feet. Okay, so 16. So, mas malit pa rin dito. So, palit na siya ng palit hanggang mag 10 feet tayo or 9 feet. Yan. So, negative pa rin. Sobrang late na. 1992. Yan. So, sobrang late na siya. So, ayun. Na-prove natin dito na ang ating elastic curve is pag ganito. Yan. So, actually, pag ganyan siya. Yan. Then dito, almost zero na siya. Yan. Halos maging na siya. Straight pala. Straight. Yan. Kasi dito, zero slope tayo eh. Okay, ayan. So, dito yung ating maximum deflection. Ito yung ating Ymax. Yung ating Ymax is 0.569 inch. Okay, so ayan. Ito yung ating problem number 6. And ito nga, gumamit tayo ng continuity condition. So, anong napansin niyo? So, sa problem number 1 natin, doon sa continuity condition, sa problem number 1, yung ating C1 and C3 is equivalent sa isa't isa. Kasi nga, yung ating I doon is constant. Hindi siya nagbabago. Okay? Pare-pares lang yung section natin. So, kung dito, kung parehas lang din yung section natin, ito, yan yung EI sub O, wala to. Tanggalin natin yan. Negative 100 din to. Para sa ng makukuha rito. Okay? So, negative 33.33 x cube. Okay? Para siyang dito. Then ito, 33.33 x cube. So, at 6 feet, magka-cancel out yun. Magsa-zero. Okay? And ito, di natin pwedeng gamitin to kasi at 6 feet tayo di ba? So, mag-0 to, then C1 is equivalent to C3. Yun ang mangyayari, mag-0 kasi to. Kaso nga, iba na yung yung I or moment of inertia ng BC, kaya yung ating C1 and C3 is magkaiba yung value. Okay? So, ganoon rin, C4 and C2 hindi rin pwede magka-parehas kasi nga magkaiba yung ating moment of inertia. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na continuity condition for non-prismatic beam. And may nag-comment nun sa mga example ko noon sa structural theory 1. Nag-comment siya na paano po sir kapag non-prismatic po yung yung beam, ano pong gagawin? So, yun para sa kanya to, okay? So, ang tamang sagot doon is yun nga, kailanganin natin gamitan ng continuity condition na kung saan mag-moment tayo by segment. Okay, ayan. So, this is our problem number 6 for chapter 6, double integration.